responsibilidad, duty mo sa taong bayan na tumayo ka, ipaglaban mo ang naaapi. What are you doing? Bakit kayo tumatayo sa mga pulboronik sa gobyerno? Ang dami ng circumstantial evidence at mga witness. The latest one is Cathy Binag. Babaeng may balls. Babaeng hindi takot magurgur. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Kung noon sa administrasyon ni Tatay Digong ay kilala ang mga kapulisan sa kanilang pagiging magiting, matapang at may prinsipyo sa bayan, ngayon tila'y baliktad sa nangyayari sa administrasyong Marcos, na tila'y nagiging underdogs ang mga ito kahit na alam nila na mali na ang ginagawa nila sa taong bayan. Kung inyong napanood mga kababayan, itong latest Senate hearing na ginawa ni Senator Bato, makikita mo kung gaano kabahala siya at kalungkot sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa Davao. Ay kinasasangkutan itong mga miyembro ng KOGC, Pastor Kibuloy at PNP Davao. Masakit sa kalooban ni Senator Bato mga kababayan na marinig ang mga pahayag ng miyembro ng KOGC laban sa liderato ni PNP Marbil at Police Regional Office na si Nicolas Torre na isinigawa ang pagdinig upang imbestigahan ng maayos ang nangyaring operasyon ng PNP SAF at CID sa mga religious compound ng KOGC. Laban nga dito kay Pastor Kibuloy at sa 5 pang individual. Ngunit ang nakakabahala doon mga kababayan kaysa maging malinis ang operasyon, tila'y naging bangungot pa sa mga taga Davao ang pangyayari, lalo na ang mga nakasaksi o ang mga KOJC members. Na kung inyo napanood mga kababayan, ibinahagi doon ng 2 miyembro ng KOJC ang lubos na takot at traumang hatid sa kanila ng mga kapulisan na kung saan nilusob nga sila na may dala-dala pang malalaking mga armas at suot pa ang kanilang full battle suit, na animoy lulusob sa gyera. At nakakabahala ding malaman mga kababayan na 2 sa miyembro ng KOGC ang nakitil na dahil sa di makatao operasyon di umano ng mga taga PNP Davao. At dagdag pa rito mga kababayan, nagsalita din itong isang ordinaryong mamamayan ng taga Davao at kanyang sinabi na hindi na nila nararamdaman ang kaligtasan sa lugar ng Davao sapagkat ang mga kapulusan nakapaligid sa lahat ng dako na tila'y martial law na di umano ang nangyayari na kada sibat mo may mga checkpoint na nakakalat. Grabe naman yan. Kung kaya naman pinagsabihan PNP Chief Bato itong si Torre sa mga nangyayari sa Davao at pinaalala din ang mga ito na sana ibalik ang tiwalang ng taong bayan sa mga kapulisan sapagkat matagal na panahon ang iginugol ni Tatay Digong para lang mabalik ang magandang imahe ng ahensya na sana wag dumihin o putiking muli ng mga PN under ng Marcos administration. Nasa panghuli mga kababayan patong-patong ring kaso ang isinampa ng mga KOGC sa mga otoridad na nasa likod ng marahas na paglusob. Pero bago lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pa rito na inunahan na nga ni Madam Maharlika na sana magkaroon kayo ng balls na itama ang inyong mga ginagawa, lalo na't alam nyo na itong si Liza Kuting isang pulboronic di umano. Nahahayaan nyo ba na ang isang bangag na presidente kontrolin kayo at gawing tuta na parang isang hampas lang ng kanyang kamay susunod kayo sa kabalbalan di umano nito? Grabe naman yan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong. Saan ang professional integrity ninyo kung patuloy kayo na nagsisilbi sa polboronic at pikit mata kayo na nilalapastangan na ang inyong flag, ang inyong bayan na sinabi ng tatay nyo at ng lolo nyo, ikaw little boy, nung bata ka pa, pumasok ka sa militar, mag-aral ka, itayo mo ang honor ng lolo mo, ang honor ng tatay mo. Yun ang iyong responsibilidad, duty mo sa taong bayan na tumayo ka, ipaglaban mo ang naaapi. What are you doing? Bakit kayo tumatayo sa mga pulboronik sa gobyerno? Ang dami ng circumstantial evidence at mga witness.
The latest one is Cathy Binag. Babaeng may balls. Babaeng hindi takot magurgur. Ako, 2 taon na simula nung binolja ko ang budol na sinuportahan ko. 'Di ba? Tumayo kami dito, itinataya namin ang buhay, panggigipit, lahat gusto kaming pilayan, gurgurin. Pero anong ginagawa nyo? Kayo ay may mga bayag. Hindi lang kayo tumatay dahil puti ang bayag nyo. Mga lalaki pa kayo, dumaan nga kayo sa mga training, pagapang-gapang pa kayo sa mga putik, 'di ba? Pagdating sa training, nag-disguise pa kayo na puro mga damo-damo para labanan ng mga kalaban, dadadadada. But the kalaban is there. Diyan sa Malacanang ang kalaban. Nasaan ang mga prinsipyo ninyo? Nasaan? Kasi gusto ko i-touch yung mga puso ninyo dahil I believe may puso pa kayo. I'm just talking dun sa mga puso. Pag yung mga wala ng puso, nasa Jempierno na mga yan. Nasaan yung commitment nyo, una kay lolo nyo, kay tatay, kay nanay nyo, sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo, na noong kayo ay lumalaki, oh, little boy, paglaki mo, ganito gawin natin, ganito gawin mo, di ba? Asan na yung mga medalya? Asan yung pagsunog nyo ng kilay nung kayo ay nag-aaral dahil gusto nyo makapasa dyan sa PMA, sa lahat ng mga, scholar, what do you call it? Mga exams and everything. Or unless kayo ay tinuruan ng inyong mga magulang na mag-aral, maaring mga magulang nyo ay corrupt, mag-aral kayo para kapag kayo ay nakatapos, magiging siga kayo at manggigipit kayo ng taong bayan, magnanakaw kayo at manggugurgor kayo. Unless na yan ang tinuro sa imo ni lolo, kag lola mo, kag ni mama, kag papa mo. Pero kung ganyan ang tinuro sa'yo, no wonder na hanggang ngayon ay nakaibangag junior ka pa rin. Diba? Pag tinatanong kayo, yung mga speech, yung mga linti ka mo, hindi lahat, yung linti lang. Dito kami, mga kababayan, di ba, kailangan mayroong pagbabago, di ba? Kayo mga polis, ang dami kong mga kaibigan ng mga polis dyan na mga brusko. Pag nagsalta kayo sa komunidad, kami, mga kababayan, nandito kami para proteksyonan ang inyong komunidad. Maging aware kayo sa pangyayari sa inyong kapaligiran. Kapag may nakikita kayong mga krimen, tumawag lang kayo, sa ganitong number, di ba? Panahon ni Pangulong Duterte, we have 911. Is active pa rin ba? Di ba? Your duty, all of you, men and women in uniform, to ensure public safety. At walang exemption yan. Ang public safety, serve and protect, kasama ang lahat ng religious group, including the KOJC. Hindi yung poproteksyonan nyo ang bangag na maari, I'm just saying, na kumukuha ang bangag na bangag mismo, si Bangag Junior at ang kanyang staff na si Lagdameo, dahil yan ay na-state na ibigay naman na statement ni Cathy yan, na si Lagdameo, yung kanilang mga ginagawa sa Davao ay pwede silang magpalaya ng mga kriminal o mga manggugurgur at pasuotin ng uniforme ng policeman o navy, whatever, kung anong gusto nila ipasuot para manggurgur o manggipit. Yung inyong sinumpaan, lahat kayo, pulis pang Kalawakan, panghimpapawid, di ba, anuman, sumumpa kayo, di ba, na protektahan nyo above all ang flag ng Pilipinas, above all ang kapakanan ng taong bayan, dahil ang taong bayan nandiyan, sila ang nagpapasweldo sa inyo, sila ang bumubuhay sa inyo, 10 ng pamilya ninyo, kaya dapat ibalik nyo yung serbisyo. Pero what are you doing? Paputi-puti lang ng itlog? Yan ba? Mamamatay kayo na duwag kung hindi kayo gagalaw, mga kababayan. Military, Navy, Police, kung hindi kayo tatayo sa flag, kung hindi kayo magsasalita dito sa highly, extremely, to the highest power, corrupt regime of Marcos Jr., nilagpasan niya ang tatay niya. This time, nilagpasan niya ang tatay niya. Remember, during that day, yung 10 billion na Sobra-sobra pa nga Yan, worse na ang mga dilawan dito sa pangungura sa ating bayan. Mas grabe kundi man itong mga punangsa na galing pa sa mga ahensya ng gobyerno. Imagine mga kababayan, yung 90 billion pesos sa PhilHealth na dapat inakalaan sa pagpapaganda at pagpapaayos ng mga kahospitalan sa ating bansa. At malaman-laman natin na ang Secretary di umano, ni Liza Cuti, grabe naman. recorded yan sa Guinness, kulang pa nga yan 10 billion. And now, almost the national budget na pupunta sa mga bangag. And then you allow this to happen? Mga bruskong mga palangga?
We need political changes. We need changes sa bayang ito. Basura natin ang mga bangag. Ha, ikaw, PSG. Ikaw, yung nag-abot ng panyo kay Bangag Jr. na nakita mo na mayroong white powdery substance dito sa ilalim ng ilong sa baba, taas ng upper lip niya, di ba? Alam mo sa sarili mo na yun ay pulburon na favorite ni Marcos Jr. Pero inabutan mo lang ng panyo. Kung ako sa'yo, dapat pinusasan mo na yon. Dahil caught in the act na siya ay gumagamit ng white powdery substance. Kung ako doon, kinaray-kay ko na si Bangag dahil huling-huli sa kanyang bibig na meron siyang white powdery substance. Tapos dahil masasabihin ninyo ang video ay AI, ha? I-authenticated dyan, mga linti. And now, what? May lumabas na katibinan. Eyewitness, star witness, alindog witness, kung ano pa man ang gusto nyo sabihin sa kanya. Kahit papikitin mo siya, ano man ang paninira nitong mga dugyots na bayaran ni Lisa Tanas at ng kampon ng mga bangag, mga kababayan, never ever nyo mabubura sa isipan ng taong ito hanggat siya ay nasa tamang pag-iisip ang sirkumstansya o ang kanyang na-witness na pangyayari na si Bangag Jr. at ang kanyang mga kaklase sa pulboronic session ay normal lang na parang buffet ang hinahain na illegal na pulburon diyan sa mga parties at hindi nyo matatanggal sa isipan ni Cathy dahil siya ay nandoon sa kanyang ex-partner for 10 years. So sabi nga niya ay naka-diary na yan, naka-journal yan at may USB pa siya. At doon ang pinakaunang revelasyon niya na inabutan siya mismo, ay inalok siya mismo ng isang Judictus Benedictus Magna Kidnapper lahat na si Lisa Tanas ng ipinagbabawal na pulburon. Now, you, military, nasaan ang inyong power to ensure the public safety? Bakit ayaw niyong tumayo sa mapang abusong bangag? Ano ang meaning, ang saysay ng buhay ninyo? Dagdag pa rito na itong si Miss Cathy Binag, mga kababayan, nakaka-receive di umano ng mga banta sa buhay galing sa mga binangga niyang politiko. Lalo na itong mga binanggit niya na pangalan, no, na sina Lagdameo, Tony Boy, Feriendo, at iba pang mga circle of friends ni Liza Kuting. Wala kayong gagawin at you are what? You're not transparent at all. Malabo pa kayo sa tubig kanal. Why? Malabo ang paningin nyo. O bulag kayo. Diba? Nasaan ang hustisya? Nasaan ang jutang ginemes na integridad? Paulit-ulit. Integrity. Every speech na lang. Naririnig nyo sa mga mission nyo. Diba? Na panatilihin ang mga integridad ng ating mga kapulisan. Diba? Kayo mga military, lahat kayo. Actually, kawawa to mga palangga ko. Kayo yung mga, hindi ko to ina-address. Ang ina-address ko lang to sa mga korap. But you, mga bruskong mga palangga na nagpapakahirap sa araw-araw, na ninanakawan pa kayo ng sarili ninyong ahensya sa pagkupit, pagnakaw ng worth ng 50 pesos, both AFP and PNP. I don't know sa Marine, wala akong update. Baka meron kayong update. Ng 50 pesos para kunwari i-donate sa Karina. Tapos wala naman sila pinakitang may dinonate sila coming from that police subsidy. Ba't hindi nyo dapat kinakaltasan yan? Ulitin ko, ang misyon ninyo, kayo dyan sa AFP, lahat kayo, di ba? Para proteksyonan din, alagaan ang inyong mga miyembro. When I say miyembro, itong mga sundalo at kapulisan, karamihan, tanan-tanan na. Pero ninanakawan pa kayo mga palangga 50 pesos na pinapatos pa. Bubulsa pa, hindi pa sila kontento sa kanilang confidential fund. Sa Nakaw fund nila, then gagatasan, kumbaga pipigayin pa ang bawat dugo ninyo. Again, back in Duterte's time, dinobol ni Duterte ang inyong sweldo para maiwasan na ang pagnanakaw, pangkokotong, pang-extort sa mga ordinaryong citizen. Magtatanim nyo ng mga pulburon, tapos kakwartahan nyo yung tao, di ba? O, pataniman mo, tapos kunyari, sige, pag di ka nagbigay ng 2,000, huli ka. Gawain yan ng mga scalawags, ng mga polis na yan. So, ang ginawa ni Duterte, yung ngangabels ng Pangulo natin, na may masabi lang kayo, pero effective yung ngangabels na same with my ngangabels. Hindi ba kamura-mura yung ginagawa nyo? Kulang pa nga eh.
Actually, kulang pa nga dapat sa inyo, legal na gurgur eh. Siguro kung si Tatay Digong pa rin na nauupo, no, baka pinagmumura na itong mga kapulisan na baluktot ang prinsipyo sa buhay. Imagine, pulis ka tapos ang ganyang mga pinanggagawa mo na kaysa ang motto mo to serve and protect, ikaw pa ang nagiging mitya ng karahasan sa ating bansa. Napakakapal nyo naman. Yeah, yung sabi ko nga sa inyo, kung ako ang nandyan, ang presidente, unang pagnakaw mo ng 10,000, utod dayon ng imo nga, kumulagko ba yun? Wow, that was 30-something years ago ko the last time I used that word. Oh, kumulagko o kalaming-ing. Yung pinky finger mo. 'Di ba? Ano ang mission nyo, ha? Ano ang mission nyo? Asan yung pagpoprotekta ninyo? Didepensahan ang bayan, 'di ba? I-secure. O when you say pangkalawakan, you secure the airspace. Bakit? Okay. Kung gusto nyo i-secure ang pangkalawakan, yung airspace, and bakit nakakatakas ang mga bangag? Connect natin. Ang mga bangag na mga smugglers ni Marcos Jr. na naka-in and out ng walang proper documentation. Nakakalusot sila sa pag-transport ng mga items, okay? Ng mga epektos. Ngayon, mga kababayan, ito, I'm talking to you, Air Force people. Bakit ka pinapalusot na mag-in and out ang pagbaha ng polboron? Punta kayo sa mga street ngayon, lumabas kayo, maaga dyan sa Pilipinas. Kayong mga militar, kung matino kayo kayo, Air Force, tanan ka mo. Lumabas kayo sa inyong mga hawla, sa mga kanto na madadaanan nyo. I-assess ninyo ang sitwasyon ng ating mga palangga. Bakit naglipa na ang mga polboronic? We'll talk about Air Force pala. Mamaya, police, eksena. Punta tayo sa Air Force. Bakit inaalaw ninyo may lumilipad na mga sindikato mula sa iba't ibang lugar at dumidiretso dyan sa Pogo, dyan sa Cavite, sa teritoryo ni Bonjing. Buhay pa ba si Bonjing? Ang tagal naman po meron ng Bolate.